Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Humingi na ng tulong si DPWH Secretary Vince Dizon sa Department of Justice na magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa 25 DPWH officials at ibang private personalities na pinaghihinalaang may kinalaman sa mga ghost flood control projects sa bansa. Sa sulat ni Secretary Dizon sa DOJ, binigyan diin nito ang napapanahong paglabas ng lookout bulletin laban sa mga nasabing opisyal at individual upang masiguro ang tuloy-tuloy na investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Layunin din ito na mapanagot ang sinumang sangkot sa mga nasabing proyekto. Hiniling din ni Secretary Dizon sa Bureau of Immigration na bigyan sila ng agarang impormasyon at ang iba pang enforcement agencies kaugnay sa napipintong paglabas sa bansa ng mga nasabing personalidad. Kaugnay nito, ipinag-utos din ni Secretary Dizon ang suspension ng bidding sa lahat ng locally funded projects sa bansa sa loob ng 2 linggo upang magpatupad ng mga safeguard measures. We pause to all biddings of locally funded projects nationwide. The President does not want any more money of the government, of the DPWH, thrown sa ilog. Sabi nga, foreign assisted projects will continue. Kasi yun, kampante tayo na maayos yun dahil nakabantay ang ating mga advisors, ang ating mga foreign funders doon. Upang protektahan at itaguyod ang karapatan sa kalusugan ng mga Pilipino, tumungo sa Bataan General Hospital si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para bisitahin ang pasilidad at mga pasyenteng kasulukuyang nagpapagaling doon. Ayon sa Pangulo, karapatan ng bawat mamamayan na malayang makapagpagamot ng hindi nag-aalala kung saan kukunin ang pangbayad. Bilang tulong at tugon sa medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan, muling inihayag ng Pangulo ang pagkakaroon ng zero balance billing sa mga pampublikong ospital ng Department of Health. Maaari nang magka-avail ng zero balance billing ang 78 DOH hospitals nationwide, kabilang ang Bataan General Hospital and Medical Center. Sa ilalim ng zero balance billing, walang babayaran ang mga pasyenteng nakakonfine sa basic or charity ward accommodation ng DOH hospitals. Sa ngayon, halos 3,000 patients na ang natulungan ng zero balance billing sa Bataan General Hospital sa loob lamang ng 1 buwan. Inihayag din ng Pangulo na mayroong mga bukas centers para sa mga kasong hindi na kailangan ng confinement kung saan may screening, lab test, maternal and child services. Mayroon ding ambulatory surgical services din para sa mga nais mag-avail nito. Paalala ni Pangulong Marcos Jr. sa mga Pilipino, kayo'y aalagaan hanggang sa makakaya ng pamahalaan. Sa Bataan General, halos 2,976 ng pasyente na natulungan ng zero balance billing. Talagang napakalaking bagay. Kung makita mo naman na people have come, ang dami na pumupunta sa hospital ngayon. Yung mga dating nagdadalawang isip bago mag-hospital, bago magpatingin, wala nang problema ngayon yun. And that's why I'm very happy that we are instituting this program. I think it's been a long time coming. And malapit na tayo umabot talaga sa universal healthcare. Na-admit kayo sa amin sa basic accommodation, wala kayong babayaran. Hindi tayo papabayaan ng ating mga health workers. So we will get there. We'll get there. At sa isa pang good news, ngayong araw ay makakasama natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian para bigyan tayo ng update sa pagbaba ng kagutuman sa bansa dahil sa Walang Gutom program. Good morning, Sec Rex. Good morning, Yusek Claire.
Magandang umaga ho ulit sa inyong lahat. Nandito kami, the last time nandito kami was June, kung saan binigay namin sa inyo yung unang resulta ng tracker natin na kinomission ng private sector para subaybayan yung resulta ng Walang Gutom program. Kung malalagay ko lang sa tamang konteksto, noong 2023, sinimulan natin ng Walang Gutom program na inutos ng ating Pangulo. Ang mandato ng ating Pangulo sa DSWD, wakasan ng kagutuman. Tumugon ng DSWD sa pamamagitan ng Walang Gutom program kung saan ngayon 300,000 na pamilya na ang bahagi ng programa. At tulad na nasabi ko this morning, iuulat namin sa inyo yung resulta ng pangalawang tracker na kinomission ng Globe at ng Monde Nielsen at ang ginamit na surveying company or tracking company ay ang SWS. Noteworthy, ihayaan ko na lang yung mga resource persons natin na mag-report, pero noteworthy na i-point out sa inyo na patuloy naming tinututukan yung 300,000 na food poor families dahil naniniwala ang DSWD na pag maiangat natin or mabawasan natin ang kagutuman sa hanay nila, yung national average natin pagdating sa hunger, bababa rin. At sa mga darating na buwan, tulad ng na-report namin the last time, nasa process na kami ng pag-expand ng program. By the end of the year, 600,000 na ang magiging bahagi nitong programa from 300,000. And then by first half of next year, the last 150,000 para makuha na natin yung total na 750,000 na food poor families na natala ng PSA. Mandate ng DSWD hindi naman puro material things lang eh. Ang mandate namin ibalik yung pag-asa sa bawat mamamayan at kasama dyan at mas mabigat yung binibigay namin na emphasis sa mga kabataan. So yung dalawa, repacking center for faster disaster response, investment in human capital sa pamamagitan ng restorative effects ng mga bahay pag-asa natin para sa mga children in conflict with the law. Thank you, sir. I think, Professor, you wanna add to... okay. Maraming salamat. Yusek Claire. Thank you very much, Secretary Rex Gatchalian at sa mga kasama niyo po. Maraming salamat sa magandang good news. Isang announcement. The President Ferdinand R. Marcos Jr. has directed the Department of Budget and Management and the newly appointed Secretary of the Department of Public Works and Highways to conduct a sweeping review of the DPWH budget under the proposed 2026 National Expenditure Program. The President emphasized that the review must lead to the necessary changes to guarantee transparency, accountability, and the proper use of the people's money, ensuring that resources are directed toward infrastructure projects that genuinely serve and benefit the Filipino people. Handa na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. We begin with Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, may sinabi po si Senator Amy na haharangin niya sakaling ma-appoint si Secretary Remulla bilang ombudsman dahil parte daw ito ng plano para ipakulong si VP Sara bago mag-2028 election. Ano pong reaksyon ng palasyo? Sa statement po ni Senator Amy, mas marami po sigurong katanungan na maibibigay dito. Unang-una, ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng hustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan? Ang nais niya po bang maging ombudsman ay hindi man lang kakantiin o sasampahan ng kaso kung mayroong dapat na sampahan? Ang mga Duterte, ang mga kaibigan ng mga Duterte, allies ng mga Duterte. Hindi pa po ba mas nararapat po na maging independent ang magiging ombudsman dahil independent constitutional body naman ito at kinakailangan na magsampa ng kaso kung nararapat. At hindi po dapat katakutan kung wala naman magiging talagang kasalanan ng mga Duterte na siyang kinatatakutan niya. Hindi naman po ibig sabihin nito ay hindi dapat sila sampahan ng kaso dahil kaya naman nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili. So ano po ba ang hinaharang dito ni Senator Amy? Ang mga maitatalagang ombudsman na dapat ay hindi kantiin ang mga kaibigan? At isa pa pong tanong, saan po kaya nabili o ano kaya manufacturer yung parang bolang kristal ni Senator Amy? Dahil siguro mas magandang ma-recalibrate ito
para hindi lang bali-balita ang nasasagap ni Senator Amy, kundi mga kwento na mayroong ebidensya. I'm sure the President heard about this, ma'am. Ano po yung reaction niya na galing po sa kapatid niya yung pahayag na yun? Alam naman natin ng Pangulo pagdating kay Senator Amy, kapatid niya naman po yan, ay hindi siya nagsasabi po ng negatibo. Ana Badjo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, gusto lang po naming malaman yung tugon ng palasyo sa panawagan po ni Senate President Cheese Escudero for Malacanang to come up with a negative list of infra projects that cannot be funded under the proposed budget po for next year. Dapat daw po mas maging proactive tayo kaysa sa huli po natin aalisin yung mga projects na to. Ang kanyang suggestion po ay welcome naman po. At katulad ng sinabi natin kaninang announcement ng Pangulo, inuutusan po ang DBM at ang DPWH na busisiin po ang sinasabi nilang mukhang nagkaroon na naman ng mga insertions. So kailangan po talaga itong maaral, ma-evaluate kung tama po talaga ang nasasabi. Ma'am, how about po kaya sa call niya na magkaroon po ng moratorium para sa mga new flood control projects for next year kasi billion-billion pa rin daw po yung mga hindi nagagastos under the 2025 budget. Sinisimula na po ito ni Secretary Vince ang pagtatrabaho dito. Thank you, ma'am. Eden Santos, Net 25. Yusek, magkano po ba talaga yung total budget ng flood control from 2022 to 2025 po? Meron po bang maaaring maging liability ang Pangulo dito po sa maanomalyang flood control projects? Ang 2022, kung mapapansin po natin, ay hindi po sa panahon ni Pangulong Marcos to ginawa. Nagsimula po sila for the 2023, 2024, and 2025. At ang lahat po ng budget nito ay makikita naman po sa GAA. At ito po ay nakapublish naman. At ang patungkol po sa liability na tinatanong po ni Ms. Eden, ano po bang liability ang naiisip po ninyo? Binabanggit po kasi na since ang Pangulo ay alam din po niya yung budget, parang ano po ba yung kanyang pananagutan din bilang Pangulo po ng ating bansa. At mukhang hindi agad nalaman. Ano po kasi itong 3 years lang na ito, nabanggit ng Pangulo itong mga contractors, ibinunyag niya yung 15, tapos nag-inspect po siya, nakita na may mga ghost projects dito sa mga flood control po na ito sa buong 3 taon ng kanyang panunungkulan po. Tandaan po natin, mismo ang Pangulong Marcos Jr. ang nagpapaimbestiga. Dahil nalaman po niya kung ano ang nangyayari at siya po ang bumisita mismo. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga diskaya ay 2016 pa pala na mamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. At yung nirereklamo ni Mayor Magalong na rocknetting ay 2018 pa pala ito proyekto. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan mapanagot ang dapat na managot. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Kunin ko na rin po ang reaksyon ng palasyo tungkol
sa sinabi ni VP Sara, hindi ho kumbinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyon ito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang nanonood tayo ng sarsuela. Okay, isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 inilabas. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. So muli, ang pag-iimbestigang ito para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Ginagawa ito ng Pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. Maricar, same question. Maricel Halili, News 5. Magandang araw po, Yusek. Yusek, can we have more details tungkol po doon sa sinabi ni Presidente na isiningit doon sa 2026 budget? What particular areas po yung nakita ni Presidente? Flood control projects din ba siya? And paano na isingit? Sino yung posibleng involved considering na NEP pa lang siya? Okay, nasabi po natin noong nakaraang press briefing na ito ay nabanggit ni Representative Marcy at Representative Puno. So doon lamang po kumuha pansamantala ng impormasyon ng Pangulo at ang DBM. At ito po ay pag-aaralan mabuti kaya po ang DBM pati po ang DPWH ay bubusisiin po ito talaga. Kung totoo bang nagkaroon ng mga duplication, nagkaroon ng insertion, dapat po kasi matanggal ito. Through errata. So, yun po. Sa ngayon po ay wala pa po tayong detalye dahil noon po sinabi sa atin ng DBM, aralin ito sa pamamagitan na po ng tulong ng DPWH dahil baka po yung mga ibang project, mahaba po, pareho ng name, pero phase 1, phase 2, phase 3. So, dapat aralin po. Baka naman talagang walang duplication, baka iba-ibang phase lang siya. Pero kung meron talaga pong duplication, yun po talaga ang bubusisiin ng DBM at ng DPWH. Ma'am, how about yung Kalinga and Apayo? Because Senator Erwin Tulfo mentioned na mukhang meron din siyang na-receive na info na parang dun sa area din na yun. Do you have the same info? Sa ngayon, wala pa po tayong nakuha na anumang detalye patungkol po dyan. Kung may nakuha na po si Senator Erwin, mas mabuti po makapagbigay din po siya para maitulong po niya ito sa DPWH at DBM. What are the chances na baka meron din problem doon sa DBM mismo considering na NEP po siya? Kaya nga po inutusan na po ng Pangulo ang DBM at ang DPWH na usisain po lahat ito. Related to NEP, Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, regarding the sweeping review that you mentioned a while ago, anong extent nung magiging review? Will it lead to the altering of the actual amount of the budget or maybe it's just amendments in the projects? Paano po yun? Ang sabi po kasi ng DBM, hindi na po maibabalik yung NEP sa kanila. Magkakaroon lang po siguro ng mga erratum. Iko-correct, i-amend, tatanggalin para po mabigyan sila ang Senado, ang Kongreso ng listahan kung ano yung dapat na hindi na ilagay. So it will be through errata po? Yes. So, pero how long will the review take? Kasi given na maraming project, hindi kaya magkaroon ng delay sa deliberation ng budget considering that we are trying to avoid a reenacted Yes, budget. opo. Ayaw po natin. Hanggat maaari, ayaw din ng Pangulo ng reenacted budget. Sa bilis po ng pagtatrabaho ni Sec Vince at saka ni Sec Mina Pangandaman, mabilisan po ito. At yun ang po ang pinag-utos talaga ng Pangulo. So hindi pwedeng pangmatagalan yung gagawin na pagre-review. Mabilisan po ito. So what will happen? Halimbawa may mga nakita pong projects na duplicate, sabi po ninyo, Yes. or maybe natapos na pero ano po mangyayari doon sa mga allocation na yun? Kung tapos na po yun, tatanggalin na po.
And then it will be... Ipagbibigay alam po sa Kongreso. So mababawasan po yung budget? Opo. Yes po. Kaya nga po may mga pagre-review, kaya po rin nagkakaroon ng budget hearing para maitama kung ano yung maitama dapat. So if ever there will be a reduction in the proposed NEP, sa TPWH lang po? Depende po, kasi kung meron pa pong iba. So, re-reviewin po nila. Pero sa ngayon po, dahil yun po yung nakikita ng mga senador natin at ng mga kongresista, DPWH. Okay, ang salamat tutok. po. Erica Sinaking, Business World. Good morning, Sec. Senator Lacson flagged 51.82 billion peso in distinct or vague insertion in 2026 NEP. Parang sinabi niya rin na magiging ghost project siya in the future. So ano po, kinala niya rin po ito na quadruple whammy on taxpayers. So ano po ang response ng Palace? Yun po, mabilis pong nagresponde ang ating Pangulo at muli inuutusan niya, may direktiba po sa DBM at sa DPWH na ayusin ito. At kung may mga pagkakamali, dapat ma-correct. Paano naman po yung how or what safeguards does the administration have in place to prevent legislators or contractors from influencing or inserting from the NEP? Babantayan po, ang sabi po ng DBM, tututukan nila. Para po, at sinabi rin po ng Pangulo sa SONA na, at sa kanyang mga press briefing, ayaw po niya na maulit pa, na madagdagan ng hindi naaayon sa NEP. So, kung kinakailangan na magkaroon ng ma-veto ito, i-veto po niya. Okay, that's all. Arlene Delgado, ABS-CBN. Good morning, Yusek. Yusek, lihis lang ako. We would like to get the Palace's reaction to the Coordinating Council of Private Education Associations, or COCOPEA. They're calling on President Marcos to immediately review and recalibrate po yung current policy sa class suspensions after what happened recently. Allow me to quote them, Yusek, sabi nila, the blanket and automatic orders po ng Secretary of DILG hamper school preparations, discourage resilience in school communities, and devalue the education of students. They are basically asking for enough flexibility po to suspend classes. Opo, i-recommenda po to sa NDRRMC. Pero tandaan din po natin, ang suspension po sa work ay nanggagaling po sa Office of the President or OES through PCO. Eileen Taliping, Abante. Good afternoon, ma'am. Kuha lang kami ng development doon sa Prime Water kasi matagal nang na-submit ng LUWA yung kanilang recommendation kay Pangulo. Meron na po bang action dito ang Presidente? Kasi naghihintay po ang mga consumers ng Prime Water. Opo, kung natatandaan niyo po, mabilis din po ang kumilos ang Pangulo patungkol sa problema sa Siquijor. Ganyan din po ang nais ng Pangulo. Meron na pong ginagawa ang LUWA at ang ibang mga concerned agencies at hindi lamang po namin muna isisiwalat kung ano po ang mga hakbang dahil mahirap po na baka magapang. Makakatulong ba ito? Makakagaan ba ito sa sakripisyo ng maraming taga? Yes, yun po ang nais ng Pangulo. Maibsan ang kahirapan ng mga consumers ng Prime Water. Thank you, ma'am. Tina Maralit, Manila Times. Hi, ma'am. The Judicial and Bar Council has concluded its public interviews for the aspirants for the Ombudsman. How soon is the Palace expecting for a shortlist to be submitted to President Marcos? Ang Pangulo naman po ay mabilis kumilos eh. So abangan na lang po natin muna kung ano ang kanyang magiging decision pagka nandiyan na po yung shortlist. So ma'am, ano po yung non-negotiable qualities that the President is looking for sa kapalit ni retired Ombudsman Martires? Ang gusto po ng Pangulo, of course, dapat ay may integridad. Hindi nadidiktahan at walang kinakampihan. Salamat po. Last question, Clay Pardilla, People's Television.
Good morning po, Yusek. Former Bulacan District Engineer po, admitted na nagsusugal po siya kasama yung iba pang tauhan ng DPWH. How concerning is this at may natatanggap pa po ba tayong report na may mga ganito pa rin ginagawa? Ano po yung sanction na maaari po nilang harapin? Unang-una po, kung inamin po niya to, syempre po ito naman ay under na po kay Secretary Vince Dizon. Maaari po ito makasuhan under RA 6713. Depende pa po kung ano po yung maaari pa niya nagawa. Can be administrative case, can be criminal case. Depende po sa kanya mga nagawa. Pero hindi po natin pangungunahan kung ano magiging desisyon dito ni Secretary Vince Dizon. Ma'am, follow-up na lang po. What is our reminders for government officials or workers po na nagsusugal or maybe enticed na magsugal? Alam po nila yan. Hindi na po sila dapat pagsabihan. Kahit po yung online gambling, hindi po pwede. Bawal po yun. So, malalaki na po sila. Responsibilidad nila yan na dapat maging matino silang public official. Thank you, Yusek Claire. Bilang pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng ating healthcare workers sa bansa, inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang karagdagang 6.8 billion pesos na pondo para sa health emergency allowance ng mga kwalipikadong health and non-healthcare workers. Ayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bayaran na ang balanse ng health emergency benefits and allowances claims mula 2021 hanggang 2023. Sakop ng nasabing pondo ang may kabuuang 1,411,546 claims mula sa LGUs, private health facilities, state universities, at iba pang institusyon. Ang pag-release ng Special Allotment Release Order para sa Department of Health ay pagpapahalaga sa sakripisyo ng mga health, non-health care workers lalo na noong panahon ng pandemya. Noong 2024 ay naglabas na rin ng 121.3 billion pesos ang DBM para sa Health Emergency Allowance. Nagpasalamat naman ang Department of Health sa DBM para sa maagap na dukon at pag-release ng karagdagang budget. Ayon sa pamunuan ng DOH ay tututukan ito ang pagbabayad sa mga pending claims ng kwalipikadong health and care workers. Noong nakaraang taon, humigit kumulang 2 buwan lamang matapos lumabas ang release order ay nabayaran na agad ang mga nag-claim ng health emergency allowance. Nagpaalala naman ang DOH sa mga LGU, private hospitals at clinics na siguraduhing mabilis at maayos ang pagbabayad sa mga dapat makatanggap ng pondo. Nananawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakisin pa ang shipbuilding industry sa bansa bilang parte sa hangaring maiangat ang pamumuhay ng mga Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. noong Martes ang inauguration ng HD Hyundai Shipyard sa Subic, Zambales kung saan binigyang pansin niya ang revival ng shipbuilding industry sa pakikipag-ugnayan sa Hyundai Heavy Industries. Binigyan diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga skilled seafarers at ng pangangailangan na makapag-produce ng mga world-class vessels. At upang masiguro ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng shipbuilding industry, nakipag-ugnayan ang pamahalaan sa pamamagitan ng TESDA sa Hyundai para magbigay ng training at upskilling sa mga Filipino workers. Ayon sa Pangulo, aabot sa 4,300 Filipinos ang inaasahang mabibigyan ng trabaho sa 2030 sa pagpasok ng Hyundai sa Subic. Inaasahan ding tataas pa ang shipyard capacity ng bansa mula 1.3 million hanggang 2.5 million deadweight tons. Ibig sabihin, tataas pa ang kakayahan ng shipyard na magsabay-sabay na mag-ayos, mag-repair o mag-convert ng malalaking barko. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga Filipino seafarers habang nagpaabot ng kumpiyansa sa pagbabalik
sa shipbuilding sa bansa. We are reviving the shipbuilding in the country to strengthen industry, promote livelihood, and build a better, stronger future for the Philippines. We raise the sails once more. With Hyundai Heavy Industries investing in Subic, our shipyard capacity will significantly increase from 1.3 million to 2.5 million deadweight tons, from handling 4 to 5 massive oil tankers to about now 8 of those ships. Thank you to Hyundai. Congratulations. Thank you very much. Mabuhay ang industriya ng shipbuilding. Mabuhay ang bagong Pilipinas. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.